Good day everyone! Unboxing tayo ng aking gamit sa kusina dahil nasisira na po yung aking mga gamit. So bumili ako dahil mahirap na pasukan lahat. Kailangan madalian. Mga bata kailangan maaga makaalis sa school. So namili ako nung isang araw at ito yung mga gamit na kailangan kong bago sa kusina dahil nasisira na po yung aking mga gamit. So mag-unboxing tayo. Unahin natin itong nasa taas. Ano siya? Ayan. Ayan siya. Ayan. Hindi na kasi gumagana. Ayan siya. Ito siya dahil bago guys. Mahirap na kasi kailangan pagka madaling araw pa lang, nakahanda na lahat. Mga bata pag naliligo, kailangan nila ng maligamgam na tubig. So, tatlo silang maliligo sa umaga. So, kailangan mabilisan ang pakulo at saka tipid sa gaas. Kasi yung kasi kung sa kalan tayo, kung sa matagal, madaling maubos yung gas. Ang mahal ng gas ngayon. So, kailangan tipid-tipid tayo. Sa kuryente naman, okay lang. Kasi, malaki rin naman ang binabayaran buwan-buwan. Nasa 12,000. Pero, kahit pa paano, hindi ka na mahirapan. Kasi, ayan siya guys. Ayan. So, ayan. Electric kettle. Para mabilisan ang ating pagpakulo ng tubig. So, ito yung nasira na kasi yung isa namin. Hindi na siya gumagana. Wala naman sira sa katawan. Yung lang, yung kuryente niya. Hindi na siya mag-on and off. So, pumili na ako ng bago. Ito siya. Lagyan natin dito. So, ito namang malaki. Isa rin sa pinaka-importante nating gamit na kailangan din natin talagang bilhin kasi kailangan mabilisan pag sabay-sabay na habang nagpapakulo ng tubig, pangpaligo, tatlo sila maliligo. So, bawat isang kulo, isang tao, isang bata, tapos sunod-sunod sila. So, kailangan mabilisan. So, ito naman, isa din sa pinaka-importante nating gamit sa kusina kasi nasira na rin siya, hindi na rin siya gumagana. Kaya ang ginagamit ko nung nagbablog ako, yung luma naming rice cooker na hindi na nga gumagana yung katawan, yung panglagayan ng bigas, yun ang ginamit namin. Sinasalang na namin siya sa kalan. Kasi hindi pwedeng gamitin mo yun siya sa kalan kapag ginagamit mo pa siya sa rice cooker. Dahil ang puwet kasi pag laging nasa kalan, umaangat po yung bandang puwet. Pag ilagay mo siya sa rice cooker, hindi na po siya gumagana. Kasi hindi na flat yung puwet niya. So, hindi na siya aandar. So, ang tendency, hindi mo rin siya magamit. So, pagka ganon na ginagamit mo pa sa rice cooker, never namin gagamitin sa kalan. Ngayon, dahil wala na nga po yung body ng rice cooker, hindi na gumagana. So, siya na namin ginagamit pag nagsaing kami sa kalan. Kasi medyo manipis yung puwet niya, so hindi matagal maluto. Tapos, mag-aagawan din kami sa tutong.
lahat kami mahilig sa tutong. Kaya pagka nagsasaing na ganun, pinatagalan ng konti para naman ang pagkainin, hindi naman maitim ang tutong, kundi yung crunchy. So yun, matawa ka dahil pag nagkainan na, yan, magkasama na kami lahat sa kainan. Yung nauna, yun ang lugi kasi wala siyang tutong dahil malalim eh. Pero pagka banda kami, dahil huli akong kumakain kadalasan, ayun, makuha ko na yung puwet. Minsan nakala mo buo pa. Pag sandok mo, wala na palang puwet. Data lahat ng totoong kinukuha na nila. Kanya kami katakaw sa tutong. Sa rice cooker, wala kasi tutong. Kaya nag-enjoy kami ngayon na nasa kalan kami. Dahil yung tutong, pinag-agawa namin. Ang sarap nga ng kain kapag may tutong. Kaya, ayun. So, dahil nga po sa pasukan na, mahirap naman pag ganon. Kahit na wala na tutong, ayos lang, importante, mabilis kang makapagluto at hindi mo na kailangan bantayan. Kasi pag sa sinain kasi, kailangan bantayan mo rin. Pag nakulo na siya, siyempre, ininan mo na siya ng konti. Tapos pagka wala ng sabaw, lalo na yung slow fire na talaga siya. Dito, hanggang maluto siya, hindi mo siya kailangan bantayan. So, magagawa mo yung mga ibang bagay-bagay sabay. So, unbox na natin. Siguro alam niya na kung ano. Ito na siya. Ito na siya. Ayan na siya. Ayan. So, di ba, importanteng gamit sa kusina. Tatlo itong binili ko guys nung lumabas ako. Dahil tatlo yung wala ko doon sa kusina na kailangan kong bilhin. Na-check naman na ito doon. Ito yung mga warranty. May warranty siya guys. 1 year. Ito yung kanyang, ayan. Malaki siya guys. Malaki. Hindi naman ito mapuno. Hindi ito puno para sa amin. Kasi ang sinasaing namin, 4 na baso lang. Equivalent siya ng 1 kilo per saingan. Kasi nga, marami kami dito. 11 kami. 11. Kasi ako, si daddy, si ate, si bunso, si tita, si Papa J, si tita Sale, at saka 4 na kids, 11 na po kami. Ang maliliit 3 lang, malalaki na lahat. So, yun. Pero yung 1 kilong saing namin guys, kasama na yung alaga namin mga aso na sobrang dami. So, ito yung kanyang streamer. Ayan. Tapos, yung takip. Unbox natin. So, ito yung takip niya. Gusto ko kasi talaga sa mga gamit kulay green. Kaya lang, wala silang kulay green. Doon sa sa pakuluan ng tubig, mayroon silang green. Kaya lang hindi ko gusto yung klase. So, ito lang yun lang yung napili ko. So, ito na yung niya. Tabi natin. Ayan, so ang laki niya guys. Ang laki niya. Ang laki niya. Ito, pag may okasyon, pwede na itong punuin. Kasi pag may okasyon, 15 kami lahat. Kasi yung anak ko na isa na nasa Angeles mismo sa syudad nakatira. Asawa niya, yung kasama nila sa tindahan, at saka yung minsan yung biyanan niya, sumasama. So, ayun. Kasama namin. So, 15 kami lahat. So, ito, pag napuno ito siya guys, pag napuno ito siya, pwede siya, 1.8 ang laman niya. 1.8. So, ito yun. Ito yan. Yan. Malaki. Hindi ito mapupuno. Siguro pag nagsaing kami, kalahati lang dito. Kasi ang laki niya. Pinili ko na kasi yung malaki para pag may okasyon, hindi na ako magdoble. Kasi pag may okasyon, nagdadalawang saingan ako sa rice cooker namin dati. Kasi maliit lang siya. So, ito naman, dahil malaki siya. So, okay na siya. So, ito yung gamit niya. Yung panandok niya. Ayan. Tsaka yung wire.
ito na yung katawan niya. Ito na yung katawan niya. Yan, ang laki. Laki, diba? Eureka yung, ano niya, Eureka yung kanyang brand. Yan, Eureka. Wala kasi akong makitang malaki tsaka maganda-ganda. Green dapat, kaso wala silang stock. Ito lang yung kulay na mayroon sila. So, ito na yun siya. So, ito na yung aking rice cooker. Ayan. Ang kanyang lagayan ng kanin. Ay, lagayan ng bigas. Ayan. So, yung streamer. Yung panandok niya. Yung takip niya. Tsaka yung wire niya. Ayan. Asimbol natin siya, guys. Kasi, asimbol natin siya para magamit na siya. At 1 week na lang pasukan na. Saan ba yung butas? Ito. Ayan. Pero siyempre, hugasan muna natin siya para siguradong malinis. So, ayan. So, ito na yan, guys. Ang aking bagong rice cooker na gamit ni Lola sa kusina para mabilisan ang lahat ng mga gagawin natin. Hindi na tayo hindi na natin kailangang bantayan. So, bagong rice cooker ni Lola na gamit natin sa kusina. Kakulaanan ng tubig. Ito yung brand niya, guys. First time ko lang gumamit ng ganito kasi kadalasan close siya na hindi ganitong star siya. Sabi ko, hindi naman siguro mababasag pag pakumulo na yung tubig kasi pagpakulo siya na tubig eh. Worried din kasi ako dahil first time ko gamitin. Pero siguro naman wala siyang problema. Ang maximum niya is 1.8. Ayan. Yung maximum niya. So, insakto lang ito isang pakuluan para sa isang balding tubig. So, na-unbox na natin ang ating electric kettle at ating rice cooker. So, isa na lang. Mayroon pa akong isa. Ito, sabay-sabay ko nga silang binili. Sa kusina kasi kapag, lalo na pag nagluluto ka, sobrang init. At talagang papawisan ka. So, naglalagay din kami doon ng gamit na para hindi kami masyadong mainitan. Please subscribe my YouTube channel, guys. Likes, comments, and share my video. And thank you everyone for watching. See you in my next vlog, guys. God bless us all.